Hello Earth Signs! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Dahil sa connected ka sa person mo, may posibilidad na maipakita kung ano yung nasa isip mo or nararamdaman. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Earth Signs? Kukuha na lang ako ng isa. Ayaw ko na. Itong personalized cards, ginawa ko to na maraming positive. Pero mas ipinapakita yung energy na malungkot. Maybe yun yung mas malakas. How do I make it right? Connected yung card. Meron siyang gustong itama. 3 card pa yung kailangan natin. Maganda ka pa rin tulad ng dati. Alam pa niya yung itsura mo na tingin niya hindi nagbabago. Neighbor, hindi kaya magkapitbahay kayo ngayon or magkapitbahay kayo dati? Pero mukhang happy ka na sa situation mo kasi tinatanggihan mo na. Walang katulad ang relasyon natin. Ngayon naman guys, gamit ang mystical card, angel number at saka tarot cards, alamin natin kung ano ang magbibigay ng pag-asa at lakas sa mga Earth Signs. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na lang bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Bago itong mystical card na ito, babasahin ko sa inyo yung meaning. Itong card na Pachamama, ang ibig sabihin, ito na yung tamang panahon para kumain ng tama, magmahal, at saka maging maligaya. Ano man ang problemang kinakaharap mo. Maging happy sa mga blessings na dumarating sa iyo, maliit man ito o malaki. Itong Luminous Warrior, ang ibig sabihin ay huwag padaig sa galit para hindi masira ang relasyon at saka walang masaktan sa mga taong mahalaga sa iyo. Nadadaan naman yan sa usapan o kaya pwede namang palipasin lang muna, pero huwag manakit. Alamin naman natin kung ano ang magbibigay ng pag-asa at lakas sa mga Earth Signs. The Hierophant, King of Swords in reverse, 2 of Pentacles. Kita naman sa mga cards na ang magbibigay sa ng pag-asa at lakas ay yung pananampalataya mo sa Diyos. Lalo na't ang ilan sa inyo, nasa danger na situation ka. Unfair, yung person, bully. Isa sa inyo yung maaasahan sa buhay, pero ang isa, careless talaga. Kung ikaw marunong kang bumalanse sa buhay mo, yung person hindi. Sa career, ang ilan sa inyo, madali kang makagaanan ng loob ng mga kasamahan mo sa trabaho. At ang ilan naman sa inyo, nagkakaroon ng pagtatalo sa career dahil na rin sa pagkakaiba ng opinyon at saka merong person na mahilig magdikta. Pareho lang naman kayo ng posisyon. Ang ilan kasi sa inyo, hindi ka mareklamo. Gusto mo matapos agad yung trabaho.
At saka ang ilan sa inyo yung karir mo at saka yung mga personal na pangangailangan, planado mo. Ang ilan nag-iipon. Nag-iipon para makabalik ulit na makapag-aral. Kaya ang ilan sa inyo, dalawa yung trabaho mo, meron kang pinagsasabay. Single ka man or nasa relationship, mapagmahal ka na person at saka meron kang takot sa Diyos. Pero kabaliktaran nun yung person na makakarelasyon mo or makikilala. Mahirap kasing makarelasyon yung person. Minomonitor ka o kaya kokontrolin yung mga galaw mo o kaya pagkakamali. Ang ilan sa inyo sa relationship, may isip mo tuloy na parang wala namang saysay kung ipapaliwanag mo pa yung sarili mo. Naninindigan yung person mo sa paniniwala niya kaya hindi ka nananalo sa kanya. 11:11. The sign is clear. You will manifest a financial blessing within this month. Be happy and grateful. Type 11:11 to receive. Holiday na kasi guys malamang makatanggap ka nga. Pero meron din posibilidad na makakatanggap ka talaga dahil nga sa kung hindi ka swerte sa pag-ibig, may swerte ka sa ibang bagay, pwedeng business mo, career mo, o kaya financial. Ang ilang single, pinagpipilian mo kung yung taong gusto mo ba o yung taong kayang masustain yung pangangailangan mo sa financial or material. Soul retrieval. Kailangan mo nang ibalik yung dating ikaw na masayahin at positibo. Hindi mo kailangang magstay sa mga negative situation. Itong the drum, ang ibig sabihin may mga mensaheng ibibigay or sign si God sa iyo para alam mo kung kailan yung timing na hindi na pwede yung ganitong sitwasyon sa buhay mo. Ang ilan naman single ka man or nasa relationship, nahihirapan kang balansehin ang relasyon at saka ang oras para sa sarili. Itong card na the Justice, in-upright ko kasi hindi naman siya kusang bumaliktad Ang ilan naman na nasa relationship, nagkaroon ng misunderstanding, pero mareresolbahan nyo ito. Kailangan muna ng time para mapag-isipan or kumalma yung sitwasyon. Ito naman yung mga cards para sa anong energy ang makakatulong mula 2023 hanggang darating na taong 2024. The Justice, High Priestess at Nine of Pentacles. Itong tatlong cards na to ay pabor sa iyo. Halimbawa, meron ka mang problemang kakaharapin, pero masusolusyonan mo ito. Naka-4 na cards ka na. At saka ito yung time na i-enjoy mo yung mga pinaghirapan mo. 2 cards na yung nagsasabi niyan. Yung pagbibigay ng space or pahinga para sa sarili, makakatulong yan sa physical at mental health mo. Bukod dyan, kahit na positive yung dumarating sa buhay mo, kailangan mo pa rin maging tapat para patuloy na magiging pabor sa iyo yung kapalaran. Pero syempre guys, hindi naman agad-agad ibibigay ni God sa iyo yung mga hinahangad mo sa buhay. Unti-unti yan hanggang sa hindi mo na napansin na meron na palang mga blessings. Tuloy mo lang yung buhay mo. Sa financial, ang ilan sa inyo magkakaroon ng long-term na investment. Safe ito at saka magiging maganda yung kita mo. At yan talaga yung pangarap mo na may malaking kita kasi nagsishare ka rin ng blessings mo sa kapwa mo Pero mag-ingat ka sa mga taong mapagsamantala dahil sa ganyang behavior mo.
Tutal nagbibigay ka naman, bigyan mo na lang ng kaya mo. Kasi kung hihiraman ka, hindi niya agad-agad, matagal bago niya maibalik. Ang ilan na nasa relationship, nagiging unhealthy ang relasyon kaya kailangan yung pagtibayin ito. Ito yung angel number mo. 666. You've worried about some aspect of your life and have been thinking negatively. Sa mga single, nakatatlong cards ka na merong potential person na darating at magkakaroon ka ng relasyon very soon. Kasi ito yung hustisya na para sa iyo. Ang ilan naman sa relationship dahil nga sa hindi maganda or maayos ang relasyon nyo, iniisip mo na tapusin na lang ito. At ang ilan sa inyo gusto mo na lang magsimula ng panibagong relasyon. At ang advice ng mga cards, yung kutob mo ang magdidikta sa iyo kung saan ka magiging happy. Itong The Spiral, may mga sitwasyon sa buhay mo na nauulit. At saka, huwag mo rin sisihin yung sarili mo sa mga nangyari. Kailangan mong magsimulang mag-grow. Itong fire ang nagbibigay liwanag at init sa atin. Ngayong situation ay magkakaroon ng pagbabago na pagkatapos ng pagtatalo ay magkakaroon ng katahimikan. At saka sa card din na iyan ipinapakita na merong person na maiksi yung pasensya. Tatlo na yung cards mo pero naka-reverse lahat. Ace of Cups in reverse, Five of Cups in reverse, at Two of Cups in reverse. Ang mga cards na ito ay ang message ng spirit guide mo sa iyo. Pinapakita na kung sensitive ka na person, ipakita mo sa kaibigan mo o kaya sa person mo para mauunawaan ka. At saka pinapakita rin na marunong kang magpatawad na person. Kaya lang yun nga yung kahinaan mo, yung hindi ka agad-agad nakakalimot kapag merong person na nanakit sa iyo. At saka pinapaunawa rin sa iyo na may mga sitwasyon talaga na panandalian lang. Lalo na kung hindi nakakapagpa-healthy sa iyo yung situation. Kung mapapansin mo, lahat ng cards mo, iniiwas ka sa negatibo. Pero mukhang ang ilan sa inyo hindi pa ready na harapin ito. Yung i-let go yung negative emotions. At yung kalungkutan na naiisip o kaya pagkairita, yan yung magiging sanhi ng health issues katulad ng anxiety at saka depression. At kung diskumpiyado ka sa test results mo patungkol sa health, meron namang second opinion o kaya third opinion. Ang ilan na nasa relationship, nakatatlong cards ka na pareho na kayo ng person mo na hindi nyo na gustong ipagpatuloy pa yung relasyon. At ang advice ng cards, kailangan bigyan nyo ng atensyon kung ano yung pangangailangan ng relasyon or ng isa't isa. Sa mga single, kailangan alam mo talaga yung gusto mo para sa isang relasyon para hindi maling person ang makakarelasyon mo. Tulad ng sabi kanina, maging open ka sa feelings mo. 252 urge you to be courageous, self-confident, and adventurous and step out of your comfort zone and take risks in your life. Umiikot lang yung reading natin guys, paulit-ulit, na gusto ka talaga maging masaya na sa buhay. Ito na yung bottom of the deck na the Temperance. Na ang ibig sabihin, yung changes,
Hindi naman yan agad-agad na nangyayari sa buhay mo. Patuloy yung proseso ba sa pagtanggap. Alalahanin na magpakatatag at saka may mga magandang dulot yung pagbabagong nangyayari sa buhay mo.